the news tonight. President Rodrigo Duterte demanded the resignation of Energy Regulatory Commission officials after getting reports of rampant corruption inside the agency. The president's pronouncement comes days after the suicide of ERC bidding chair Francisco Villa Jr., who claimed in his suicide letter that he was pressured by his superiors to approve anomalous deals. More details from Rocky Ignacio. President Rodrigo Duterte demanded resignation of Energy Regulatory Commission officials after getting reports of alleged corruption in the agency. The president issued a directive following the suicide of Bids and Award Chair Francisco Villa Jr., allegedly pressured by his superiors to sign anomalous contracts. Demanding that they all resign. Kasi nabasa ko yung internal pati yung intelligence. Talagang binastos nila ang I don't know, just like in the past. Sinabi ko na sa inyo, sa kaliit-liit kong ito, I'm just a small town province boy. Ayaw ko talaga yung corruption. They must resign. I have options, file a case against them all, or demand that no money will be appropriated. Nihirin pa yan ngayon eh. Bigyan ko siya 0. Or if they want to spare the humiliation of sitting there without their money, they resign, and I will reorganize or rename the silang lahat. They have to resign. The president was dismayed by the incident and ordered to file cases against the unnamed ARC officials allegedly involved in corruption in the agency. President Duterte also asked Congress to either withhold ERC budget or disband the agency. Itong lahat ng opisyal, lahat sila, they have to resign. Mamili sila, I will ask Congress, I demand from Congress to disband. Wala nang and or file a case simultaneous sa kanila when I get back. I think yung source ko has the document na. So wala nang problem. It's a matter of the lawyers now of government assessing. Na mabutit malaman na nila bago maglanding. Kaya magdasal nila na lang sila na The president issued a statement before leaving Lima, Peru for the APEC Leaders Summit. He said there are no sacred cows under his watch. President Duterte is set to have a show at State Television Network PTB4 where public complaints will be personally addressed by the chief executive. Yeah, I wanted it's already on air. Leave the technical guys ano na. Kasi sa ano pa yan eh, ang connectment sa smart. Lima basta na i-video mo yung complaint, yung mismong, they have to do something about it. Connect mo doon sa computer na, paglabas sa cellphone mo, maglabas doon sa ano. But ganun ang gusto ko. Di sana meron yan noon, nasumbong na yan lahat. But ako, actually, marami na ang nagsasabi sa akin. Ang iba, puro intriga kasi yan, hindi mo ina-point yan. Hindi ako nakikinig ng ganon. Right at the start, wala akong ginawa. Ayan, may fixed term yan, pero hindi yung tao mo, ganon. Wala akong sabay, yung may fixed term. President Duterte admitted to receive many complaints, including the hiring of unnecessary consultants. Meron na yung mga questionable na, so if I have the appointments, maraming consultants, sobra-sobra. Mas marami pang consultant kasi presidente. Ako hanggang assistant secretary ka lang. Kung consultant ka, ang boy, walang sweldo yan. Lahat ng consultant nito, 1 peso a year ako. Yan, nababasa ko na. Sabi, danda lang. Of course, ang pinakamahirap dyan, Rocky, ang contract. Because you have to, yung sa itong mahirap kasi itong 3019 is it the anti-graft? Pinagbibitiw ni Pangulong Duterte ang lahat ng opisyal ng ERC o ng Energy Regulatory Commission dahil daw sa laganap na katiwalian sa ahensya. Kasunod yan ng pagkapapakamatay ni ERC Bids and Awards Committee Head Francisco Villa Jr.
Sa kanya di manong suicide note, inilahad ni Villa ang pagpapapirma di mano sa kanya ng mga kaduda-dudang kontrata. May report si Ivan Mayrina. Bago pa makauwi mula sa APEC Summit, panggising na balita ang pasalubong ng Pangulo sa mga taga-Energy Regulatory Commission. I am demanding that they all resign. Kasi nabasa ko yung internal, pati yung sa intelligence. Talagang binastos nila ang, I don't know, just like in the past. Ang pahayag ay nag-ugat sa pagpapakamatay ni ERC Bids and Awards Committee Head Francisco Villa Jr. noong November 9 dahil umano sa pressure sa pagpapapirma sa kanya sa umano'y kaduda-duda mga kontrata. Nag-iwan pa ito ng ilang umano'y suicide note na dinedetalya ang kanyang pangamba sa trabaho. Hindi natuwa ang Pangulo sa nakarating sa kanyang ulat tungkol sa mga anomalya sa ERC tulad ng sobrang dami raw na consultant. Pero ayaw magbitiw ni ERC Chairman Jose Vicente Salazar. Sabi ni Salazar, gusto niya ipaliwanag kay Duterte ang mga nagaganap ngayon sa komisyon. Ang tatlong commissioner na sina Alfredo Non, Atty. Josefina Asirit at Atty. Gloria Yaptaro, wala rin daw balak mag-resign at gusto rin makausap ang Pangulo. Wala pang pahayag si Commissioner Jeronimo Santa Ana na nasa ibang bansa pa raw. Ang sabi ng tatlong commissioner, hindi naman daw mareresolba ang pagkamatay ni Villa o anumang problema sa ERC kung magbibitiw sila. Hindi rin daw sila kapit tuko. Ang gusto lang nila, malinis ang kanilang pangalan. If I resign, and then it is as if I have admitted to something, and I cannot admit that I did something, and therefore I should resign. I'll be damned if I stay, I'll be damned if I leave. But I choose to stay para harapin. Haharapin ko, dahil haharapin ko ng malinis ang pagkatao ko. What is the truth? And if there is anybody who is found guilty, then that's the time that we should, get the verdict out, whoever it is or whoever they are. Anumang investigasyon daw na gawin, makikipagtulungan sila para lumabas ang katotohanan at malaman kung bakit kailangan magpakamatay ni Atty. Villa. Si Chairman Salazar at ang apat na commissioner ay appointee ni dating Pangulo Aquino. Bawat miyembro ng komisyon ay may 7 taong termino. Si Chairman Salazar hanggang 2022, sina Non at Tarok hanggang taong 2018 at sina Asirit at Santa Ana naman hanggang 2020. Gate ng mga commissioner, hindi sila basta-basta pwedeng tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Hindi rin daw pwedeng buwagin ng ERC tulad daw ng balak ni Duterte hanggat hindi naamyandahan ng EPIRA law na siyang lumikha sa komisyon. The President cannot remove us from office without cause. There has to be a cause for us to be removed from office. And for that cause to be determined, it has to go through a hearing where parties who have been accused would have an opportunity to present their sides. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Villa sa atensyon daw na ibinigay ni Duterte. Apela nila, magkaroon ng helpline para sa government employees na nakakaranas umano ng stress at harassment sa trabaho. Isang opisyal ng Energy Regulatory Commission or ERC ang nag-suicide matapos mag-iwan ng 3 suicide notes. Kung bakit nagpakamatay ang naturang opisyal at kung ano ang nilalaman ng kanyang last notes, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Nag-iwan ng 3 suicide notes ang opisyal ng Energy Regulatory Commission na nagpakamatay dahil hindi masikmura ang katiwalian sa ERC at matinding pressure sa trabaho. Nagpakamatay si ERC Director Francisco Jun Villa Jr. noong November 9, ngunit kahapon lamang ito isinapubliko ng kanyang pamilya. Isinulat ni Villa ang 3 liham noong August 23, 24 at 25 na naglalaman ng kanyang saloobin sa kanyang trabaho. Sa unang liham ng opisyal, humingi ito ng tulong sa Diyos dahil hindi siya makapasok sa trabaho bilang hepe ng Bids and Awards Committee ng ERC. Nangangamba si Director Villa na ipatawag siya ng COA dahil sa mga maanomalyang kontrata na pinapagawa sa kanya ni ERC Chairman at CEO Jose Vicente Salazar. Sa kanyang ikalawang liham, nagpahayag ito ng pagkabahala kaya plano niyang mag-file ng sick leave bunga ng nararamdamang pressure sa trabaho.
Sa kanyang ikatlong suicide note, sinabi ni Villa na nararamdaman na niya na siniset up siya upang magkamali at kumalma lamang siya ng isang ED ang lumagda sa Iloilo contracts. Ayon naman kay Chari Villa, kapatid ng ERC director, nagpakamatay ang kanyang kapatid dahil sa pressure na aprubahan ang mga maanomalyang kontrata at pagtanggap ng mga consultant nang hindi dumadaan sa tamang proseso.